Or what's up, Phil Kotsenatics? Yes, yun natatawag ko sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Laguna for a very special video kasi this is the quick look of the all-new Toyota Yaris Cross. And ang kasama ko ngayon is, kung nababasa nyo, the hybrid variant, top of the line. Kaya naman samahan nyo ako, like this video, subscribe to our channel para lagi kayong una sa mga ganitong latest na sasakyan. Kotse ba? Feel kotse na. Oy, so sinabi ko kanina, di ba, this Yaris Cross has a hybrid powertrain. It has a 1.5 liter engine making 90 horsepower and 121 Newton meters of torque. It's not much, pero ang bentahe kasi dito, hybrid nga siya. It's more fuel efficient. Tapos paired yun with a CVT, kaya naman swabing-swabe pag drive mo. And sa quick drive namin dito sa parking lot, although drive ko rin na mas mahaba mamaya, titignan natin kung swabe siya, pero dito sa parking lot, swabing-swabe. Anyway, punta tayo dito sa front. Makikita nyo, mukha siyang baby RAV4 na baby Corolla Cross kasi well, same design language eh. Pero mas maganda ang kanyang headlights for me dahil mas modern ang design and it has LED lighting sa DRL, headlights, and hanggang sa fog lights. Kahit na hybrid to, normal na yung emblem niya. Wala na yung usual blue aura na meron dati sa Corolla Cross Hybrid. And then it has a camera here dahil meron siyang panoramic view monitor which is their 360 camera system. And medyo rugged siya tignan kasi meron tayo ditong faux skid plate na maganda. Hindi siya yung talaga sobrang angat. So alam mo yun, medyo subtle, medyo sporty na medyo rugged. Balance siya between elegance, rugged, sportiness. So yun, ganda. Tignan natin yung gilid. So nandito naman tayo sa side profile ng all-new Toyota Yaris Cross. And ang makikita nyo rito, meron ulit siya mga body cladding tulad ng nasa Corolla Cross. It gives the car more muscle, lalo na itong shoulders niya mas protruding. So medyo nakaumbok talaga siya to the wheelbase, hindi siya simpleng curve lang. Anyway, meron tayo dito ng power folding mirrors, may camera dyan dahil nga meron tong 360 camera system, and the dual tone wheels are 18 inches. So malaki, medyo aangas, di ba? So sinabi ko kanina, di ba, yung logo niya sa harap, wala na yung blue aura tulad nung sa Corolla Cross dati to denote na it's a hybrid variant. Ngayon, the Toyota logo is just plain. Pero may bagong pakulo ang Toyota. The HEV emblem now comes with a new logo na mukhang holographic. It denotes their goal about carbon neutrality. And para sa akin, it's very unique. Hindi siya simpleng may blue lang. The additional touch sa kanyang visuals makes it very unique sa hybrid market. And then, ang nagustuhan ko dito sa side profile niya talaga is it has modern simplicity kasi wala na siyang outlandish character lines dito sa may shoulder. Meron lang dito sa baba that goes well with the overall design of the unit. So punta tayo sa likod. Favorite part ko to. Okay, dito sa likod, what I really liked about this is hindi niya kamukha yung Corolla Cross. It has the shape of its more prestigious cousin or stepbrother ata yun. Pero iba na yung design niya, hindi siya yung flat na biglang nag-curve sa side. Medyo may mas maganda yung gapang niya from the side. Dito sa may taillights ha. Tapos isa siyang malaking swoosh na flat sa ilalim compared dun sa Corolla Cross na parang yung red nasa baba at ibang color sa taas. So alam mo yun, mas maganda siya. And maganda dito, syempre naman, powered tailgate. O, di ba? Gustong-gusto ko to spoiler niya dito because the top is made of gloss black material, pero yung sa side, naka-satin na plastic material. So, para sa akin, gusto ko yung contrast ng gloss tsaka yung satin. And bago ko makalimutan, itong lower bumper niya, it continues the cladding from the sides. Tapos tulad sa front, nandito sa baba ang kanyang fog diffuser pero hindi siya outlandish. Again, maganda ang balance niya between looking rugged, looking sporty, and looking elegant. Kasi pag dinala mo sa Okada or other high-end places, hindi siya magmumukhang out of place. Ako ang out of breath. Okay, so nandito tayo ngayon sa second row ng Toyota Corolla. Okay, so nandito tayo ngayon sa second row ng Toyota Corolla Cross Hybrid. And, Yaris. ay, Corolla.
Oy, so nandito tayo ngayon sa second row ng Toyota Yaris Cross Hybrid. Nakuha ko rin after 70 takes. Anyway, makikita nyo, I have ample legroom, knee room, and headroom dito kahit na 5'7 ako. And kahit na meron siyang panoramic sunroof na umabot dito sa second row. Very, very nice. Tapos, the seats are well formed. Meron siyang bolstering for the shoulders para hindi ka masyado malikot. And then, meron tayong padded armrest dito sa may doors and meron tayong center armrest dito with cup holders. Ang maganda dito, meron na tayong twin aircon vents for the rear passengers and sa ilalim, meron tayong twin USB-C charging ports, which is very, very nice touch. Lalo na, marami na sa ating nagmo-move away from power banks kasi pag long drive, mas gustuhin mo gamitin ng power bank kung nasa resto ka, hotel, or any venue kaysa pag nasa kotse ka. Mas gugustuhin mong sumaksak na lang dito kaysa naman gamitin pa nasa power bank, di ba? Anyway, ang problema lang dyan, para sa mga may beer belly na tulad ko, ang hirap abutin. Tingnan mo. Yan lang mahirap. I mean, mobility issues. Pero, it's nice that it's there. So, yun. Lipat tayo sa harap. So, nandito tayo ngayon sa front row ng Toyota Yaris Cross Hybrid. Yan, di na ako nagdadapa. Anyway, ang ganda dito kasi ang contact points mo, leather. The armrest, dito sa gilid din, sa may doors, the dashboard. Of course, the steering wheel and the shifter. Leather yung feel dito, tapos may leather cover din dito. Dito, maganda naman leather, maganda ang top material dito, and maganda ang ating touchscreen. Speaking of, the touchscreen is 10 inches in size. Meron siyang Apple CarPlay, Android Auto, and connected siya dito to two USB ports. Yung isa USB-A and yung isa mas modern na USB Type-C. Hindi ko na-test dahil wala akong cable, irresponsible akong journalist. Wala akong cable to test kung USB-C ang connection to the touchscreen or yung USB-A pa rin. Abangan nyo na lang sa full review kung ano sa dalawang yon. Anyway, pagdating sa baba, meron tayong single zone automatic climate control. And ang gusto ko dito, ang fan speed mas malapit sa driver. So dito siya. Dito yung temp control. Tapos kung gusto mo automatic, meron siyang auto. Oh, di ba? Ang saya-saya. Anyway, pagdating naman dito sa driver side, meron tayong digital gauge cluster. And para siyang yung nasa Raze, medyo dalawang units of screen siya. Yung isa for the main information, tapos yung isa, it's smaller screen for the speedometer. Pagdating naman dito, meron tayong leather steering wheel, sabi ko nga kanina, and meron tayong audio controls, and nandito ang ating control for the camera. Makikita nyo dahil itong Yaris Cross Hybrid ay may 360 camera system. Tapos sa kabilang side naman niya, meron tayong lane keep assist, cruise control, and nandito yung karugtong ng audio buttons kasi itong Yaris Cross Hybrid ay merong TSS, Toyota Safety Sense. And then dito naman sa inuupuan ko, maganda ang bolstering and gusto ko yung accent niya na stitching. Medyo mas makapal than usual yung sinulid. So mas halata siya kahit na single line lang yung stitching. Anyway, what we have here is a 6-way power adjustable seat. Tapos, yun nga lang for the passenger, adjust ko lang for the passenger, meron tayong 4-way manual. So yun, kaming mga drivers lang ang masaya dito. So napansin kanina ng videographer ko na si Given na meron tayong Pioneer speaker dito sa may side mirror. So dahil dyan, this is a tweeter, most probably, meron tayo ditong 6-speaker sound system from Pioneer to go with the 10-inch touchscreen na may Apple CarPlay and Android Auto, sabi ko nga kanina. Tapos hindi ako makabalik sa home. Anyway, after that, balik naman tayo dito sa center console kasi nakalimutan ko sabihin, meron na tayong electronic parking brake with auto brake hold, which is a godsend. It's a great gift from God. Kasi sinasabi ko sa inyo, kapag naka-experience kayo ng auto brake hold with electronic parking brake, hindi nyo gugustuhin bumalik sa may manual handbrake. So tulad ko na alam mo yun, yung personal car ko naka-manual handbrake. Gustong-gusto ko pag ang mga test units na nakadrive ko ay may ganito kasi ang laking relief niya para sa aking paa during traffic, lalo na pag stop and go. After the electronic parking brake, meron tayong nifty cup holder system. So kapag malaki ang cups mo, ganyan siya para malaki ang space, malalim yan. Pero kapag maliit ang cups mo, meron siyang tray para in place pa rin siya and hindi ka magre-risk na matapon or matanggal mo yung lid habang nilalagay mo siya sa ilalim. So mas maganda kasi nga kung maliit ang cup mo, hindi mo kailangang sagad-sagad sa depth ng space
yung mismong cup. So, mas madali siyang kunin and ilagay. And kapag ayaw mo na siya, kunyari may isang maliit and isang malaki, ganito yung itsura niya, ganda pa rin. And ang ganda ng system talaga oh. Hoop, hoop. It's very nice. Aside from that, meron na naman tayong gloss black plastic bits dito sa may doors. Makikita niyo yan dyan, sa mismong hawakan pa. Pero ang gusto ko dito is meron tayong satin plastic dito para naman hindi yung buong touch point natin ay itong gloss black. And then, the leather accent dito sa may padded armrest goes all the way hanggang dito sa harap. So, pwedeng dito ka na humawak kung gusto mo para hindi mabugbog tong gloss black plastic sa may pinto. So, yun lang, no? Kasi wala nga tayong full spec sheet sa ngayon. So, initial impressions lang masasabi ko sa inyo. So, speaking of initial impressions, let's go for a quick drive. Mabilisan lang kasi paikot-ikot lang gagawin. So, dinadrive natin ngayon ng Toyota Yaris Cross. And ang masasabi ko, una ko talaga napansin dito well, aside sa magaan na steering, ay ang aking seating position. Kasi hindi ako sanay na sa isang crossover of this size, yung lowest seating position niya is medyo mataas pa rin. Kitang-kita ko yung hood. So, para sa mga shorter drivers or yung mga nagpe-prefer ng mas commanding view while they're driving, magugustuhan nila itong Yaris Cross kasi ang ganda nga ng view. Anyway, aside from that, sabi ko nga, magana steering and maganda ang feel ng kanyang leather dito. Tapos meron tayo ditong malaking touchscreen, around 10 inches to, na may Apple CarPlay and Android Auto. Pero yun sobrang ikli ng driving time natin dito. Wala tayong masyadong masabi kasi wala rin sa akin yung kompletong spec sheet ngayon. Yung vibration niya, medyo manageable naman. Nararamdaman ko lang siya mainly sa foot ko, sa may throttle, and hindi naman siya umaabot talaga sa may steering wheel. So, manageable ang kanyang vibration suppression. So, aside from doon, sabi ko nga kanina, magandang amenities and space sa second row, and dito sa first row, okay naman siya. I mean, malaki ako, pero kasyang-kasya ako dito. So, for the average size Filipino, wala silang magiging reklamo dito. And ang gusto ko dito, isa pa palang gustuhan ko rito, yung peking ambient lighting dito sa dashboard. Kasi nung una akala namin ambient lighting siya, yun pala stitching siya na accent dito sa may leather inserts. So alam mo yun, nakakaloko siya and magandang touch. Parang hindi naman usual amenities yung nakikita mo, di ba? Kasi yung iba syempre gusto yung ambient lighting, pero okay din naman yung mga stitching na maganda ang finish. So yun, balik na tayo sa parking lot. So that's it for the quick look of the all-new Toyota Yaris Cross. This one is the hybrid. So magtataka ka, bakit dinala ito ng Toyota Motor Philippines? Well, it slots between the Raze and the Corolla Cross in terms of price and sizing. So kung medyo bitin ka sa Raze in terms of size or masyado malaki ang Corolla Cross sa'yo, ito na ang perfect middle ground. So magkano nga ba ito? This hybrid version costs 1,598,000 pesos. And ang maganda dyan, it has two other variants na gas-powered. So, eto sila. So, yun, that's it for this quick look. Abangan nyo na lang sa full review ang full thoughts namin about this new crossover. Siyempre, like, subscribe, follow, share sa mga friends nyo para pag na-review na namin, una kayo. Click yung bell icon. So, yun. Bye-bye. See you in the next video. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!